Hi guys, matagal-tagal na rin hindi tayo nagkita at ngayon mag-upload kami para sa inyo at para ninyo makita yung ganap dito sa aming bukid. So for today's video, andito kami ngayon at magluluto at nagkukupra din kami kaya matagal-tagal hindi kami nakapag-upload dahil nga mahina ang internet at saka napaka-busy namin. Mahirap talaga kapag wala kang editor. Ikaw ang cameraman, ikaw lahat. Kaya napakahirap talaga at nakakatamad. So ngayon guys, andito kami ngayon para magkupra dahil nga ito lang yung source of income namin. Ito yung kabuhayan namin araw-araw na ganap sa buhay dahil wala naman tayong negosyo. Kaya dito tayo at alagaan natin yung mga kasamahan natin, ipagluto natin sila para sa ganun ay busog yung tiyan nila sa kakatrabaho. Ang sa mga taong nagtatanong pala, itong pagkain nila ay ito ay libre. Kami ang bumibili at pinapakain sa kanila. So yung income nila ay buo na talaga kapag nakukuha na. Dahil nga wala silang binibili at pagkain, pero yung mga personal nila dito sa bukid tulad ng mga sigarilyo ay tabako ay hindi na yun libre kasi hindi naman yun talaga dapat ilibre. So sa mga merienda, sa mga ay nililibre natin yan. Almusal, tanghalian at hapunan, merienda, talagang libre lahat yan. So wala na silang bibilhin. Pag uwi sa pamilya ay lahat ibibigay yung pera, yung sahod nila at saka para na rin parang mga sundalo kami dito dahil patagal kami umuwi. Pumupunta lang kami doon sa baryo para bumili ng mga pagkain namin at before kami pumunta dito ay marami kaming dinadala na pagkain good for 1 month. So minsan 2 weeks bago kami nakauwi, depende sa kadami ng niyog, lubi. So alam nyo guys, sa bahay namin sasakay kami ng sasakyan namin to highway papunta dito sa farm, almost 1 hour. Tapos maglalakad kami dito, highway to dito sa farm, almost 3 hours. Napakatagal talaga namin maglakad. Kaya halos hindi na kami umuwi sa aming mga bahay hanggat hindi natatapos yung kopra. Kaya dito kami natutulog at dito na rin kami nakatira. So, sa nagtatanong, itong anak ko kung paano nag-aaral, ayan, siya lang ang hindi dito natutulog. Iniiwan namin doon sa bahay at may naman kami doon kasama. Kaya, ayan, pumupunta lang siya dito every weekend. So, sinasanay namin siya para pagdating ng araw na yung tao naman kasi tumatanda or iiwanan natin ito, mamamatay tayo. Kaya inaano naman talaga namin, pinapractice namin na para mapanatili itong farm pagdating ng araw sa kanya, hindi yung hindi siya sanay dito tapos pagdating ng araw at ibibinta lang niya. Kaya ayan, sinasama namin at sinasanay namin. So okay naman sa kanya, wala namang angal. Maganda kasi kapag sinasanay mo yung mga bata pa lang sila para paglaki nila nasasanay na sila. Kasi kapag ganito yung mga edad nila at hindi mo siya ipapakita ng mga ganitong eksena, so paglaki nila o talagang tamad sila, ayaw nilang pumunta dito. So ngayon, i-practice natin kung ano talaga yung kagandahan ng nature. Natural nature. So napakaganda talaga. Alam niyo guys, sabi ko sa aking sarili na kahit mahirap pumunta dito, pero hindi talaga nakakasawa. Napakasarap talaga tumingin sa mga kahoy, sa mga paligid at tunog ng ibon. Pero minsan nakakatakot talaga kapag gabi. Talagang
tatay talaga yung balahibo mo, yung kaluluwa mo, lilipad din talaga kapag nakakarinig ka ng mga hindi kaaya-aya na tunog dito, tulad ng tunog ng aswang. So, aywan ko, nagtataka talaga ako kapag nagbibideo ako or nagre-record ako para marinig ko yung tunog ng aswang. Talagang, aywan ko ba, hindi talaga sila nagpaparamdam. Pero, kapag natutulog kasi kami, bigla na lang dadaan, may iiyak, tapos may tunog ng aswang. Pero, kapag nag-video na ako para marinig ko talaga at ma-witnessan niyo, para iparinig ko sa inyo yung tunog, talagang ano talaga ako, parang nangihina ako kasi hindi ko talaga siya ma-record. Minsan kasi alam nila na may mga babae, kapag may babae daw, hindi na sila umaalis sila. Kapag andyan na yung may naririnig na kami na aswang, bigla kaming magsasalita, ako at saka yung kasamahan namin na iba ding babae dito, mga asawa ng kasamahan namin. Hindi na sila nagpaparamdam or lumalayo sila yung mga aswang nga. Kaya sabi ko, ako nasasanay na din ako ng mga ganong tunog. Ikaw guys, kapag makakarinig ka ng ganon, tatayo ba yung balahibo mo? Kasi ako first time talagang umiyak ako at sabi ko sa aking asawa, hindi na ako babalik kahit saan man farm, dahil nga mayroon din nagpaparinig kahit saan kami pumunta. Mayroon talaga, pero nung nasanay na ako, parang lalo pa kapag babae, nakakarinig sila ng tunog ng babae, ay lumalayo sila. Minsan sabi ko, malis na kayo dito. Aray. Tapos kapag nakakarinig sila, lumalayo sila at umiiyak palayo, di ba nakakatakot doon noon? Titindig talaga yung balahibo mo. So, nung first time ako, talaga ako, sumiksik talaga ako sa mga kasamahan namin at saka sa asawa ko dahil nakakatakot niya. Pero in fairness, napakasarap talaga mag-hiking sa bukid. Parang exercise na rin. Pero, kapag matagal ka na sa bukid, nakakasawa din. Tulad namin, parang hindi pa kami nagsawa dahil nga na-enjoy namin kung anong mayroon kami ngayon. So guys, kapag gutom na kami, yun ang kinakain namin, yung saging. Ang daming saging dito. Sa inyo siguro, sa mga malalayo, dyan sa mga syudad, napakamahal ng kilo dito. Pero dito sa amin, kinukuha lang sa amin ng 16.50 ng per kilo kapag matuma lang yan. Pero kapag madami yung saging, ay talagang napakamura na lang. Ang kilo na lang is 9 or 10, pero kapag matumal daw sa Maynila is kinukuha dito nila ng 15. Dito kasi sa amin first class kasi yung saging namin dito, manamis-namis, malasa, kaya lahat ng nag-i-export ng saging talagang dito sa Davao Oriental. Yan ang pinakamasarap na saging. So guys, kapag baka taga Maynila kayo, kung gusto ninyong magkuha ng saging, ay pwede kayong mag-message dito sa amin. Yan lang kasi ang hanap buhay namin dito, saging. Umiikot lang ang mundo namin dito sa kabukiran. Charot. Yung hanap buhay lang namin dito, saging, kopra, kasi yung dagat, malayo dito yung dagat. At walang marunong sa amin kumuha ng mga isda kasi nga hindi kami sanay at napakalayo talaga ng dagat. Hindi tulad dito sa bukid ay kahit anong ipagawa sa amin ay kaya namin gawin, magtanim, lahat ay alam namin. So guys, ito yung mag-ihaw kami at tulingan yung tawag sa amin. So magsasabaw yung asawa ko, lalagyan ng gabi. Ayan, kasi walang tanim dito na mga kahit anong gulay dahil nga napakalayo at walang nag-i-stay talaga dito. Pumupunta lang kami dito
kapag time na ha-harvest ng niyog, nagkukupra kami. Kaya yan, hindi pwede dito mag-garden kung ano man ang itatanim kasi walang mag-aalaga. So, nag-i-stay lang kami dito for 3 weeks or pinakamatagal is 1 month. So, ayan guys, nakakain na tayo ng bintig na saging. Napakasarap. Talagang ito lang yung pangmerienda namin. Walang tinapay dito sa bukid dahil walang nagbibinta dito. Wala kaming kapitbahay dito. Wala. Malayo talaga. Biruin mo, almost 3 hours kaming naglalakad. Papunta lang dito. Kaya hindi kami halos umuwi na. At yun ang buhay-buhay namin dito sa bukid. Magtanim ay di biro. Charot. Ayan, napakasaya namin guys. Masaya talaga kapag ganito yung para sa amin, masaya kami dito. Kasi nasanayan na namin. Charot. Di ba? Ang sarap talaga kapag simpleng buhay. Simpleng... Iyak mo sa ball. Yan,